Muntik nang madamay sa sunog ang mga apo ni Nanay Angeles. Wala kasi siya sa bahay nang mangyari ang sunog. Sinikap niyang balikan at sagipin ng mga apo sa nasusunog na bahay. Buti na lang, ligtas silang nakalikas. Niligtas ko lang yung mga bata, pati ako. Wala po kahit tulong damit lang. Katulad ng mga apektadong residente, si Nanay Carlita wala ng bahay na babalikan. Nananawagan po kami yung mga nagkaroon ng nasunugan na sana tulungan po kami. 500 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa isang residential area sa Barangay 20, Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Ito ang mga eksena mag-aalas 4 ng hapon. 300 mga bahay ang natupok na magsimula ang sunog sa isang bahay sa Purok 13 at mabilis na kumalat hanggang sa Purok 5. Dahil sa light materials lang ang mga bahay at malakas ang hangin kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang pinsala. Itinaas ito sa Task Force Alpha mag-aalas 5:30 ng hapon. Upon arrival po namin is malaki na po yung sunog kaya dire-diretso na po to fourth alarm 1648. Pagdating po doon, nahirapan po kami sa water po kasi yung hydrant, although malapit lang, kailangan pa po umikot tong mga truck dahil hindi po public yung area. Kaya hindi po pwedeng pasukin kaagad. Pero nakipag-cooperate naman po yung MICT na padaanin po yung mga fire truck sa mga bumbero. Kinakailangan butasin ng pader ng Manila International Container Terminal o MICT para ilusot ang hose ng bumbero. Yung pinaka-side po kasi, hanggang doon na po mismo yung sunog, kaya yung walls po doon, gawa lang naman po siya sa yero, yun po yung pinaklas namin. Ang ilang mga residente, umakyat na rin sa pader ng MICT dahil hirap na silang lumikas dahil sa sikip ng daan. Isa sa tinitingnang dahilan ng barangay ang naiwang bukas na kalan. Nagluluto yung isang tao at parang tumulo tayong gas sa kusinilya, hindi niya na napatay, bigla na lang kumalat yung apoy. Mabilis na lumaki yung sunog. Ngunit wala pang kinumpirma ang Bureau of Fire Protection ng sanhi ng sunog at iniimbestigahan pa ito. Inabot ng 9 na oras ang pag-aapula ng apoy. Ito na ngayon ang lagay ng mga nasunog na bahay. Inabo na ang halos lahat ng parte ng bahay at tanging mga sementadong pundasyon na lang ang natira. Kasalukuyan munang mananatili sa evacuation center ang mga biktima ng sunog. Magdadagdag pa ng evacuation center dahil hindi na kaya ng kapasidad ng sports complex ang dami ng tao. Tumutulong ang DSWD sa pamamahagi ng mga pagkain at tents. Tinatansyang 2 linggo munang mamamalagi ang mga residente sa evacuation center. Idineklara ang fire out kaninang pasado 1:00 ng madaling araw. Wala namang naitalang sugatan at nasawi sa insidente. Kahit tapos na ang Fire Prevention Month, nagbigay pa rin ng paalala ang BFP lalo't summer na. Alam naman po natin na mainit po ang panahon natin ngayon. So marami po tayong mga electric fan or aircon na naka-on. Advice ko lang po is iwasan po natin mag-overloading. And at the same time po, siguraduhin po natin na dekalidad po yung ating mga appliances and yung mga extension wires po na binibili. Kasi usually po yun po yung nagiging cause ng sunog, pumuputok dahil hindi dekalidad yung nabili. And lalo na po yung overloading kasi siyempre po, minsan sa isang wire, ang dami niya kasaksak. Samantala, sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, pasado 1:00 ng tanghali kahapon. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa unang palapag ng bahay hanggat sa kumalat na ito. Gawa kasi sa light materials ang mga bahay sa lugar, kaya mabilis itong kumalat. Naudlot pa ang rasyon ng tubig sa kalagitnaan ng pag-apula. Kaya nag-bucket relay muna ang mga residente habang wala pang maibugang tubig ang hose ng bumbero. 3 residente ang may minor injury habang isang fire officer ang nakuryente. Aabot sa 120 na individual at 20 mga bahay ang apektado ng sunog. Idineklara itong fire out mag-aalas 4 ng hapon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.